Welcome back na naman mga bossing sa channel natin. Pasensya na kung ngayon lang ulit kapag-upload, medyo busy at pagulang netong mga karaang araw ang layo kasi ng aking pinagsisilbihan para mabuhay. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe ay mag-subscribe na po kayo dahil malaking tulong po ito sa paglago ng ating munting channel. Salamat, pagpatuloy natin ang Global Freeze, Zhang Yi the Master. Ang mga salita ni Che Haicheng ay matagumpay na nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanya. Che, ano bang nasa isip mo? Sabik na tanong ni Xion Fan. Nagtataka rin ang tanong ni Rudolph, mayroon ka bang paraan upang maiwasan nilang matuklasan na ang tagapagbalita ay ninakaw sa loob ng 40 minuto? Humalakhak si Che Haicheng at sinabing, mayroon akong paraan. Bagamat ito ay medyo delikado, sulit itong subukan. Sabi nga sa kasabihan, ang kayamanan ay matatagpuan sa panganib. Sinabi ni Bai mo, huwag pukawin ang aming mga gana, sabihin sa amin kung ano ang plano mong gawin. Dahan-dahang ipinahayag ni Che Haicheng ang kanyang ideya. Ang bagay na ito ay nangangailangan ng tulong ng ibang tao. Ito ay walang iba kundi ang asawa ni Che Haisung na si Kim Kimmi. Sa pagbanggit kay Jin Kimei, si Rudolph at iba pa ay may kakaibang liwanag sa kanilang mga mata. Ang dating miyembro ng Silla Girl Group ay masasabing walang iba kundi ang kagandahan at kakulitan. Noong siya ay nasa isla ng Yanliu, ginamit siya ni Che Haicheng upang ipagpalit sa maraming panustos sa pamumuhay. Masasabi pa nga na kahit na lumabas si Che Haicheng para umihi, ay may makikilala siyang 10 matandang customer na nakipagnegosyo sa kanya. Si Kim Kimmi ay isang babaeng may mababang yi. Matapos pakasalan si Che Haisung, nabuhay siya bilang isang mayamang asawa. Kahit sa dulo ng mundo, wala siyang personal na opinyon at palaging sinusunod ang utos ni Che Haicheng. Pakikinggan niya ang anumang ipapagawa sa kanya ni Che Haicheng, maliban sa sabihin sa kanya na mamatay. Tulad ng pagkatapos sumakay sa barko, si Jin Kimmi ay nagkaroon din ng ilang mga insidente sa mga tao sa barko. Lalo na ang mga crew members, lahat sila ay patron niya. Si Che Haicheng ay walang pakialam sa sarili. Bilang isang tusong sila politician, wala siyang etikwete o kahihiyan man lang. Hanggat kaya niyang i-maximize ang kanyang sariling interes, hindi siya kukurap kahit na ang buong barko ng mga tao ay kumakapit sa kanya. Pagdating niya para maghatid ng pagkain sa susunod, hihilingin ko kay Kim Kim na suyuin siya. Sa oras na yon, siya ang mananagot sa naantala na gawain. At dapat mong samantalahin ang oras upang makumpleto ang aming plano. Labis na naantig ang lahat ng marinig nila na si Che Haicheng ay napakadedikado. Sinabi pa ni Rudolph, Che, since you are so generous and dedicated your wife, then you might as well let me. Umisi si Che Haicheng, basta nagsisikap ka, kaya kong samahan ka niya. Tuwang-tuwa si Rudolph, huwag kang mag-alala, maliit lang itong problema para sa akin. Nagtanong si Xion Fan. Ang pamamaraang ito ay talagang napakahusay, ngunit ang tanong ay masyadong mahaba ba ang 40 minuto? Kaya ba nang lutuin yon? Si Che Haicheng ay puno ng kumpiyansa dito. Huwag kalimutan, ang aking asawa ay isang profesional. Noong nasa sila pa tayo, siya ang sikat na God of War. Hindi napigilang tumawa ng lahat. Upang masabi ito ng may pagmamalaki pagkatapos na kuyugin, malamang nawala ng iba maliban kay Che Haicheng. Hindi naman ito sineryoso ni Che Haicheng, dahil sa unang pagkakataon ay ganoon ko siya nakilala, kaya alam na alam ko ito. Ang mga miyembro ng tinatawag na girl group ay mga laruan lamang ng ilang tao. Pinakasalan siya ni Che Haicheng para mapadali ang kanyang karera. Anyway, kapag siya ay tumanda at nawala ang kanyang kagandahan, ang huling halaga ng pera ay gagastusin. Ilang tao ang nakatapos sa paghahati ng mga gawain. Ang asawa ni Che Haicheng na si Kim Kim ang may pananagutan sa pang-akit kay Xi Changming. Pagkatapos ay kinuha ng mandurukot na si Rudolph ang pagkakataon na nakawin ang kanyang kagamitan sa komunikasyon. Pagkatapos ay iwanan ito sa Isenman upang gumana at makipag-ugnayan sa Ocean Fleet ng Colombia. Ang iba ay may pananagutan sa pagbibigay ng bentilasyon upang maiwasan ang mga aksidente. Kapag may nangyaring hindi inaasahang sitwasyon, magpapanggap sila na aksidenteng nalaglag ni Xi Changming ang communicator sa lupa at ibabalik nila ito. Gayunpaman, ang atensyon ni Xi Changming ay nasa Jin Jimmy sa oras na yon, kaya maaaring hindi niya ito napansin. Gayunpaman, kung mabigo sila sa pagkakataong ito, maaaring mag-ingat si Xi Changming at magiging lubhang mahirap na ulitin ang parehong trick sa susunod. Sa makatuwid, wala silang maraming pagkakataon, marahil isang beses lamang.
Biglang lumalala ang panahon sa dagat. Si Zhang Yi at ang iba ay nasa dagat ng 2 o 3 buwan, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganitong masamang panahon. Walang awang humihip ang bagyo sa dagat, sumipol na parang halimaw. Ang mga alon ay gumulong, at ang mga alon ay umaalon na parang mga bundok. Ang malaking Jinfeng ay parang isang maliit na bangka sa malalaking alon, na para bang ito ay tatalikuran anumang oras. Maraming tao na sakay ang natakot, at ang ilan ay nagsimulang manalangin sa Diyos. Sa silid ni Zhu Yongke, si Tommy ay umiiyak ng malakas, hindi mapakali dahil sa takot, at hindi na mapigilan kahit anong mangyari. Sina Zhu Yongke at Sun Wanzi naman ay kumapit sa mga binti ng kama upang pigilan ang kanilang mga sarili na maitapon palabas. Nang marinig nila ang nakakainis na pag-iyak sa kanilang mga tainga, wala na sa kanilang mga mata ang karaniwang pag-ibig. Sa halip ay tinitigan niya ang umiiyak na sanggol na may pagkasuklam. Nakakainis talaga ako. Palihim na sabi ni Zhu Yongke sa kanyang puso. Kung alam ko lang, dapat hindi na muna kita pinasakay. Isang bagay na hindi niya nangahas na banggitin ay ilang beses na siyang nagkaroon ng gana na itapon siya sa dagat. Medyo hindi comfortable si Zhang Yi. Bagamat hindi siya nasusuka, ang marahas na pag-alog ay nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Sa kabutihang palad, ang mga kasangkapan at iba pang mga bagay sa kabin ay naayos na, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pananakit ng sinuman. Kier, please stay here for a while. Pupunta ako sa control room at titingnan. Medyo nag-alala si Zhang Yi. Hindi niya alam kung bakit, ngunit palagi siyang may banayad na premonisyon sa kanyang puso. Dapat ay may nakatago sa kailaliman ng dagat, na nag-espiya sa Jinfeng sa dilim, nag-espiya sa kanya. Hindi makalimutan ni Zhang Yi ang tingin sa umaalis na mga mata ni Fin Dragon bago siya malubhang nasugatan nito. Parang isang bisyo na tao. Kaya sa pagbabalik, pumunta siya sa control room upang suriin araw-araw at inutusan ang mga tripulante na bigyang pansin ang sonar at radar. Kung may napansin kang kakaiba, dapat mo itong iulat kaagad sa kanya. Lumipad si Zhang Yi sa kalawa. Medyo mas maganda ang mga bagay dito. Maraming beses nang nakakita ang mga tripulante ng napakalakas na hangin at alon. Walang masyadong takot sa kanilang mga mukha, at nasa mood pa silang makipag-chat. Pagkatapos ng lahat, sa paghusga mula sa tonelada at masa ng Jinfeng, ganap nitong makayanan ang isang bagyo na ganito kalaki. Para kay Zhang Yi, tinitingnan ang malawak at nakakatakot na tanawin sa labas sa pamamagitan ng salamin ng bintana. Ang pagkabigla sa kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Hindi naman tataob yun, di ba? Hindi maiwasang itanong ni Zhang Yi ang tanong na ito. Biglang tumahimik ang barko, at lahat ng mga tripulante ay tumingin sa kanya na may kakaibang mga mata. Lumapit si Lao Tian at sinabi kay Zhang Yi, Zhang, hindi mo masasabi ang salitang iyan sa bangka. Masyadong malas. Aling salita? Sinabi ni Lao Tian, badhaan. Umiti si Zhang Yi at sinabing may bawal pa rin. Sinabi ni Lao Tian, huwag kang mag-alala, kasama namin dito at kasama itong world class na si Jinfeng, hindi kami matatakot sa hangin at alon na ganito kalaki. Tumango si Zhang Yi. Ito ang pakinabang ng pagkakaroon ng isang bihasang mandaragat. Alam niya kung paano harapin ang panganib. Ngunit biglang, isang mahaba at malayong tunog ang biglang nagmula sa tainga ni Zhang Yi. Ang tunog ay napakakakaiba, malayo at mahaba, na para bang ito ay nagmula sa mga walang katapusang taon, ngunit ito ay nagbigay sa mga tao ng goosebumps sa kanilang buong katawan. Biglang kumunot ang mga kilay ni Zhang Yi na parang matalim na espada, puno ng hangarin na pumatay. Nandito ang lalaking iyon. Alam kong nandoon. Kasabay nito, nagbigay din ng babala ang sonar operator kay Zhang Yi. Zhang, may lumitaw na halimaw sa dagat. Isang malaking bagay ang mabilis na papalapit sa atin mula sa kailaliman ng SEAB. Paparating na ang palikpik na dragon. Sa wakas nandito na. Higit kalahating buwan itong hinintay ni Zhang Yi, alam na tiyak na darating ang ganoong araw. Ang Panginoon sa dagat ay hindi papayag na masaktan ng hindi lumalaban. Dahil ang mundo ng karagatan mismo ay pinangungunahan ng mahihina at malakas na mas malupit kaysa sa mundo ng tao. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Zhang Yi. Pinaghandaan na niya ang araw na ito. Marahas na nanginginig si Jinfeng. Ang nakapaligid na tubig dagat ay nagsimulang umalbo ng mabangis, at ang mga alon ay higit sa 10 metro ang taas kaysa sa katawan ng barko. Pagtingin sa paligid, talagang may pabilog na alon na nakapalibot sa buong Jinfeng.
Oops, ang katawan ng barko ay wala sa kontrol. Biglang sumigaw ang isang crew. Ang Jinfeng ay nanginginig ng husto at mahirap kontrolin, tulad ng isang maliit na bangka na nilalaro ng mga alon sa kalooban. Ito ay isang karanasang hindi pa nila nararanasan pagkatapos maglaot, at lahat ay nakadama ng kaunting pagkabalisa sa kanilang mga puso. Si Zhang Yi ay hindi nagmamadali sa oras na ito, at dalubhasang nag-uniforme ng labanan sa antas ng kapitan na espesyal na nilikha para sa kanya ng Deng's technology. Upang makapunta sa dagat sa oras na ito, isang karagdagang function ng compressed oxygen ay idinagdag, upang kahit na ito ay hindi sinasadyang mahulog sa karagatan, ito ay hindi malunod. Gayunpaman, ang ganitong sitwasyon ay dapat na iwasan hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, ang karagatan ay hindi tahanan ni Zhang Yi. Iyan ang bagay na nagdudulot ng kaguluhan sa ibaba. Huwag kang magpanik. Haharapin ko ito. Hawak mo ng matatag ang barko. Ang kapangyarihan ni Zhang Yi ay nagpala sa buong Jinfeng, dahilan upang ito ay humiwalay sa tubig at hindi maapektuhan ng mga alon at bagyo. Hindi nagtagal ang Jinfeng ay nasuspinde sa himpapawid at naging matatag. Lumipad sa himpapawid si Zhang Yi at tiningnan ang lahat ng nasa ilalim ng kanyang mga paa. Kung titignan mula sa isang mataas na altitude, ang eksena sa harap mo ay talagang nakakagulat. Ang higanteng palikpik na dragon ay mahigit 100 metro ang haba. Nagpakita ito ng mahabang katawan sa madilim at malalim na tubig. Daan-daang matutulis at magaspang na itim na palikpik sa likod nito ang humampas sa mga alon at mabilis na lumangoy sa tubig. Ito ang lumikha ng malaking puyo ng tubig na nakaapekto sa operasyon ng Jinfeng. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagkusa na atakihin ang Jinfeng. Marahil ang huling karanasan ay nagturo dito at napagtanto na hindi ligtas ang direktang pag-atake sa katawan ng barko. Tiningnan ito ni Zhang Yi mula sa mataas na posisyon. Naramdaman din nito ang kahanga-hangang pressure at itinaas ang ulo para tumingin sa langit. Ice blue ang malalaking mata at ang mga eyeball nito ay mas malaki kaysa kay Zhang Yi. Ngunit nang tumingin ito sa munting taong nasa harapan nito, bukod pa sa matinding puot, may matinding takot din sa mga mata nito. Sa unang laban, kung hindi dahil sa takip ng dagat, baka ito ay malubhang nasugatan at naputol sa dalawang bahagi ni Zhang Yi. Ngunit sa pagkakataong ito, halatang nakarecover na ito mula sa mga sugat nito. Tumili. Bigla nitong ibinuka ang bibig at nagpakawala ng matalim na dagundong, at pagkatapos ay biglang bumaril ang malalaking galamay ng isang lilang puting sinag ng liwanag na tumama kay Zhang Yi sa hangin. Ang kakayahan ng Time Echo ay nagbigay daan kay Zhang Yi na mahulaan ang trajectory ng pag-atake nito ng maaga. Kaya't bago ito kumilos, si Zhang Yi ay umiwas ng maaga sa hangin at umiwas sa pag-atake. Akin na! Hinugot niya ang banal na selyo gamit ang kanyang kanang kamay, at napuno ng itim na walang laman na apoy ang talim. Naunawaan ng palikpik na dragon kung gaano kalakas ang kapangyarihang ito, at mabilis na lumubog sa malalim na dagat sa isang kisap mata ng buntot nito, tumakas ng mabilis hanggat maaari. Ngunit hindi ito nakatakas, ginamit lang nito ang tubig dagat para itago ang katawan nito at pigilan si Zhang Yi sa pag-atake dito. Ilang sandali pa, isang malaking alon ang sumabog sa ilalim ng Jinfeng. Ang magulong tubig dagat ay lumundag patungo sa Jinfeng. Ang alon na ito ay lubhang nakakatakot. Libu-libong toneladang tubig dagat ang tatama sa Jinfeng, na tiyak na magdudulot ng malaking pinsala sa Jinfeng. Nanliit ang mga mata ni Zhang Yi at nakarating siya sa Jinfeng sa isang iglap. Ang dalawang mundo ay pinagsama. Ang dalawang dimensional na gate ay umikot upang bumuo ng isang spherical defense na agad na bumalot sa buong Golden Front. Ang malaking alon ay pumasok lahat sa magkaibang espasyo ni Zhang Yi. What a cunning guy! Alam mong wala kang magagawa sa akin, kaya pinili mong atakihin ang mga tao sa bangka. Napagtanto ni Zhang Yi na ang may palikpik na dragon na ito ay may napakataas na katalinuhan. Alam nito kung paano gamitin ang sarili nitong mga pakinabang para labanan si Zhang Yi. Ngumisi si Zhang Yi, ngunit hindi ito seryoso. Gaano man karaming tubig ang nasipsip, mabilis itong naalis mula sa magkaibang espasyo. Binigyan niya si Lao Tian ng utos na lumaban. Matandang tiyan, palayain ang mga depth charge. Pagdating niya, marami siyang armas at kagamitan na inihanda. Lalo na sa sitwasyong maaaring mangyari sa panahong ito, tiyak na hindi siya magpapabaya. Matapos matanggap ni Lao Tian ang utos ni Zhang Yi, agad niyang inayos ang kanyang mga tauhan. Pumunta ka sa deck. Ihulog ang mga singil sa lalim.
Ang mga tripulante ay nagpakita ng napakataas na katangian ng labanan. Nakahanda na sila at sumugod kaagad sa deck nang mag-utos si Lao Tian. Walang launch port ang Jinfeng, kaya gumagamit ito ng mga drop depth charge. Ang sandata na ito ay orihinal na binuo upang harapin ang mga submarino na nakatago sa SEAB. Ngunit ito rin ay lubhang kapaki-pakinabang laban sa higanteng halimaw sa dagat na ito. Pareho pa rin ang pangungusap, ang mga thermal weapon ay hindi inutil sa isang mundo kung saan laganap ang mga dayuhan at hayop hanggat ang ani ay sapat na malaki. Ang mga depth bomb ay sunod-sunod na ibinagsak sa malalim na dagat. Naakit ni Zhang Yi ang atensyon ng palikpik na dragon sa himpapawid. Sa makatuwid, hindi napansin ng palikpik na dragon ang bomba, na kasing laki ng Gisantes kumpara sa laki nito. Ngunit pagkatapos ihulog ang dose-dose ng depth bomb sa lalim kung saan naroon ang Fin Dragon, isang marahas na pagsabog ang agad na naganap. Boom! 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 Isang mapurol at marahas na pagsabog ang tumunog sa kailaliman ng karagatan, at ang marahas na shockwave ay nagdulot ng kalituhan sa paligid ng mahabang katawan ng palikpik na dragon. Masyadong malaki ang katawan nito kaya hindi nito maiiwasan ang epekto ng pagsabog. Hindi nagtagal, sunod-sunod na lumitaw ang mga galos sa malabakal nitong katawan. Si Fin Dragon mismo ay maaaring hindi naisip na ang ganitong uri ng sibilyang barko, na tila walang armas at kagamitan, ay maaaring aktwal na gumamit ng kapangyarihan ng isang barkong pandigma. Isang puting lilang sinag ng liwanag ang pumailan lang sa kalangitan mula sa dagat, na umabot sa taas na higit sa 1,000 metro. Pagkatapos ay parang isang malaking espada, mabilis itong naglaslas patungo sa Jinfeng. Si Zhang Yi ay sinuspinde sa harap ng Golden Feng. Binuksan niya ang kanyang kanang kamay at isang invisible wave ang lumitaw sa dimensional gate, ganap na hinihigop ang kapangyarihan ng atomic breath. Sa pamamagitan ng pag-ataking ito, naramdaman ni Zhang Yi ang tinatayang antas ng kapangyarihan ng palikpik na dragon. Na-convert sa index ng kakayahan ng dayuhan, ito ay humigit kumulang 9,200 puntos. Kaya lang sa antas na ito, hindi nito maaaring banta si Zhang Yi. Gayunpaman, dahil sinasakop nito ang bentahe ng terrain ng dagat, maaari pa itong makabuhol kay Zhang Yi, na may power index na 9,600 puntos. Hindi ito kayang patayin ni Zhang Yi. Kung gusto mo itong patayin, mahirap pa rin gawin ito sa mga ordinaryong pamamaraan. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhang Yi. Ang dagat ay hindi maaaring pahinain ng tubig dagat ang epekto. Maging ito ay banal na kapangyarihan o walang bisa na pag-atake, ito ay masyadong hihina ng milyon-milyong toneladang tubig dagat. Kung gusto mo itong patayin, mahirap pa rin gawin ito sa mga ordinaryong pamamaraan. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhang Yi. Ang dagat ay hindi ang kanyang pangunahing larangan ng digmaan, na medyo nakakabigo. Ang kanyang pangunahing larangan ng digmaan, na medyo nakakabigo. Ang alon ng pag-atake ng Fin Dragon ay hindi nagdulot ng anumang problema sa Golden Edge. Sa halip, inatake ito ng depth charge at nagtamo ng malubhang pinsala. Bilang karagdagan, ang sarili nitong kakayahan, ang atomic breath, ay ganap na pinigilan ni Zhang Yi, at napagtanto nito na walang magiging resulta kung patuloy itong lalaban. Kaya muli itong sumisid sa malalim na SEAB, at hindi nagtagal ay nawala ang malaki, at nakakatakot na anino sa ilalim ng barkong Jinfeng. Binigay ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay. Iyan ay sapat na patas. Ang kanyang pagganap sa dagat ay magiging limitado. Ngunit kapag ang palikpik na dragon ay dumating sa pampang, ang nilalang na ito ay masisira kahit gaano pa ito kalakas. Maliban na lang kung may kakayahan itong gumalaw sa solidong medium tulad ng kakayahan ni Canute, Blue Shark. Ang swerte mo. Kung sakay ako ng barkong pandigma sa pagkakataong ito, tiyak na papatayin kita. Pagkatapos ng lahat, ang Jinfeng ay isang barkong sibilyan lamang, at ang mga kakayahan nito sa pag-atake at pagtatanggol ay mas mababa kaysa sa isang barkong pandigma. Kung hindi, sa kasalukuyang antas ng mga barkong pandigma ng Huaxu Kingdom at paggamit ng mas malalakas na high-speed torpedoes, kahit na ang isang napakalakas na halimaw ay walang magagawa kundi ang tumakas. Ang palikpik na dragon ay napakatuso at darating at lalaban kapag nakahanap na ito ng pagkakataon. Kapag napagtanto nito na hindi maganda ang sitwasyon, tatakas ito sa lalong madaling panahon. Alam din nito na ang munting tao sa langit ay hindi makakapasok ng malalim sa dagat para labanan ito. Bumalik si Zhang Yi sa Jinfeng, at sa wakas ay natapos na ang bagay na ito pansamantala. Gayunpaman, muli niyang pinaalalahanan si Lao Tian at iba pang tripulante na maging mas mapagbantay.
Ang ganitong uri ng halimaw sa dagat ay napakamapaghiganti at hindi alam kung kailan ito muling atake. Paulit-ulit na sinabi ni Lao Tian na ang pag-atake na naranasan niya ay tila magaan na hinahawakan ni Zhang Yi, ngunit sa iba pa sa barko, ito ay hindi bababa sa nakararanas ng magnitude 1.0 na lindol. Ang ganoong uri ng higanteng hayop sa dagat ay madaling makasira ng 1.000 toneladang barko at maibabaon ang mga ito sa dagat. Matapos makatakas ang dragon na palikpik, ibinalik ni Zhang Yi ang bangka sa dagat. Nagpatuloy ang blizzard, at ang hangin at mga alon ay napakalakas, ngunit pagkatapos na hindi maapektuhan ng eddy, ang bangka ay maaaring kontrolin. Ngunit imposibleng sumulong sa ngayon. Ibinaba na ang angkla at kailangan naming maghintay hanggang lumipas ang bagyo bago kami makaalis. Sa ganitong paraan, umiindayog pa rin ang Jinfeng. Umupo si Zhang Yi sa upuan sa control room at hindi nagmamadaling umalis. Kailangan din niyang mag-ingat sa biglaang pagbabalik ng palikpik na dragon. Sa Jinfeng, dahil sa kakulangan ng paningin, maraming tao ang hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari. Para sa ilang mga tao, ito ay isang malaking pagsisisi. Dahil kung alam nila ang kapangyarihan ni Zhang Yi, wala silang anumang katawa-tawang ideya. Pagkalipas ng isang araw at isang gabi, dahan-dahang huminto ang snowstorm. Isang makapal na patong ng nyebe ang naipon sa Jinfeng, ang mga pira-pirasong yelo at nyebe ay nakakalat sa dagat, at ang malalaking ice floe ay lumulutang sa dagat. Buong araw na nanonood si Zhang Yi sa control room at medyo inaantok sa oras na ito. Sinabi niya kay Lao Tian, magtalaga ng maglilinis nito, at pagkatapos ay maaari kang tumama sa kalsada. Babalik ako at magpapahinga sandali. Nanghihina ako. Kung makatagpo ka ng fin dragon o iba pang problema, gisingin mo lang ako. Zhang, sabi ni Lao Tian. Humikab si Zhang Yi at bumalik sa kanyang silid para magpahinga. Agad na inutusan ni Lao Tian ang ilang tao na tawagin mula sa ibabang kabin upang linisin ang nyebe sa barko. Hindi nagtagal, ang Jinfeng ay tinimbang ang angkla at nagpatuloy sa paglalayag. Noon lang dumating ang chef na si Lao Xi sa kusina at nagsimulang maghanda ng pagkain. Dapat ay tanghalian, ngunit ngayon ay hindi nakahain ang pagkain hanggang mga 3:00 ng hapon. Gaya ng dati, itinulak niya ang dining cart at inihatid ang pagkain mula sa Rockflow Group sa pintuan ng kabin, at pagkatapos ay tumingin sa pinto ng kabin at tinawag ang mga tao na pumunta at kumain. Si Cha Ha-sung ay lumabas ng silid, at ang kanyang asawang si Kim Kim-mi ay lumabas ng silid na nakaharap sa kanya. Tiningnan siya ni Cha Ha-sung. Naunawaan kaagad ni Jin Kimei at naglakad patungo kay Xi Changming na may kaakit-akit na mga hakbang. Ang orihinal na plano ni Xi Changming ay umalis pagkatapos maghatid ng pagkain, ngunit nang makita niya ang nakakaawa at kaakit-akit na hitsura sa mukha ni Jin Jimei, agad siyang nagbago ng isip. Opa, salang uy. Lumapit si Jin Kimei kay Xi Changming, at ang ibang tao na tumatanggap ng pagkain ay nagmamadaling umalis sa matinong paraan, nakatingin sa kanila ng hindi maliwanag na mga mata habang sila ay umalis. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cha Haicheng na may mapaglarong ekspresyon. Niyakap ni Jin Kimei ang braso ni Xi Changming at naawang sinabi, Opa, gusto kong kumain ng masasarap na pagkain para mapunan muli ang katawan ko kamakailan. Matutulungan mo ba ako? Tumawa si Xi Changming, walang pakialam na may nanonood dito, at sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga kamay sa katawan niya. Gusto mong kumain ng masasarap, di ba? Madaling gawin ito. Bubusog ka ni Opa ngayon. Hinila niya si Jin Jimei at nagmadaling pumunta sa banyo. Walang surveillance sa banyo, at ayaw niyang makita ng kanyang mga kasamahan ang kanyang live na broadcast. Si Xi Changming ay may maalab na mukha, at si Kim Kimi ay talagang dating ace member ng girl group, at napakahusay sa pangakit ng mga lalaki. Lahat ng atensyon ni Xi Changming ay naakit sa kanya. Ni hindi niya napansin ang balbas na si Rudolph sa pintuan nang dumaan siya sa dagat ng mga sasakyan at pumasok sa kanilang. Bilang isang first class na mandurukot, hindi isang madaling gawain para sa kanya ang pagnanakaw ng isang communicator. Bilang karagdagan, maaari niyang gamitin ng perpekto ang mga blind spot upang maiwasang matuklasan ng pagsubaybay. Magkatabi lang silang dalawa. Kung titignan mo ang surveillance camera, wala kang makikitang kakaiba sa kanya. Pagkatapos ng maikling pagsipilyo, isinilid na ni Rudolph sa kanyang bulsa ang mga kagamitan sa komunikasyon ni Xi Changming. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at pumasok sa kabin. Isinara ni Chi Haicheng ang pinto,
at pagkatapos ay ipinadala ni Rudolph ang kagamitan sa komunikasyon kay Eisenman na nakahanda na. Dapat sa lalong madaling panahon. Kung hindi natin alam ang mangyayari. Paalala ni Chi Haicheng. Kinuha ni Eisenman ang aparato ng komunikasyon at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging lubos na nakatuon. Hindi niya kinausap si Chi Haicheng, ngunit binuksan niya ang aparato ng komunikasyon. Gaya ng inaasahan niya, kailangan ng password para ma-unlock ito, ngunit hindi ito problema para sa isang nangungunang engineer mula sa Ligo Group. Na-edit na ang kopya. Ito ay sa direksyon ni Chi Haicheng mismo. Alam na alam nitong opisyal ng sila kung paano gamitin ang kapangyarihan ng mga salita. Inilarawan niya ang bagay sa isang pinalaking paraan, sinusubukang makuha ang puso ng taong namamahala sa Colombian Ocean Fleet. Sa ganitong paraan lamang magpapadala ang kabilang partido ng mga tropa para kunin sila. Sa paglipas ng panahon, ang taong namamahala sa proteksyon ng hangin ay mainat na sumandal sa dingding at nakinig ng mabuti sa mga paggalaw sa malapit. Sa banyo, ginamit din ni Jin Jimei ang natutunan niya sa buong buhay niya at sinubukan niyang pigilan si Xi Changming. Sa lahat ng nakasakay, ang araw ay isa pang ordinaryong araw sa dagat. Ngunit para sa kanila, ito ay lubhang tense at kapanapanabik na may hindi mapigilang pag-asa at takot bawat minuto at bawat segundo. Hindi sila maglakas loob na isipin ang halaga ng kabiguan na ito. Pagkatapos ng lahat, binigyan sila ni Zhang Yi ng impresyon na hindi siya madaling kausap. Nakatuon si Eisenman sa pag-crack ng communicator. Ang unang hakbang ay hindi mahirap para sa kanya. Gayunpaman, sa susunod, kailangan nating humanap ng paraan para makipag-ugnayan sa armada ng Colombia. Sa kabutihang palad, noong 2051, ang teknolohiya ay umabot na sa antas na nagbibigay daan sa mga pandaigdigang komunikasyon. Nebula Satellite System man ng Huaxu State o Starlink System ng Colombia, magagawa ito. Matapos ang halos kalahating oras ng paghagis, sa wakas ay nalutas ni Eisenman ang problema ng signal channel. Bilis, ipadala ang sulat ng pagkabalisa. Bagamat nabigla si Eisenman sa ibabaw, talagang pagod na siya at pawis at malapit nang mag-collapse. Nagmamadali niyang ibinigay ang communicator kay Chi Haicheng at hiniling na tapusin ang huling hakbang. Kinuha ni Chi Haicheng ang communicator at walang pigil na lumunok. Nanginginig pa ang mga kamay niya. Ngunit ang oras ay walang hinihintay, kaya mabilis niyang pinasok ang inihandang kopya. Ang huling hakbang ay i-click ang ipadala. Dahil sa sobrang kaba, ilang beses na ginalaw ni Chi Haicheng ang kanyang daliri sa screen. Sa huli, hindi na nakatiis si Xion Fan at pinindot ang send button para sa kanya. Gudu. Sabay-sabay na lumunok ang ilang tao, sa wakas ay nabitawan ang malaking bato sa kanilang mga puso. Ngunit hindi nagtagal ang magagandang panahon at nalaman nilang nagsimulang umikot ang mga bilog sa screen. Nataranta si Chi Haicheng at mabilis na tinanong si Eisenman, Eisenman, ano ang nangyayari? Tumingin si Eisenman at walang magawang sinabi, nasa dagat ito, at gumagamit lang kami ng ordinaryong personal na kagamitan sa komunikasyon. Normal lang na mabagal ang pagpapadala ng signal. Kinakabahang tanong ni Chi Haicheng, mabibigo ba ang paghahatid? Natahimik sandali si Eisenman at umiling. Ilang tao ang nagpahinga at inisip na ligtas ang lahat. Eisenman ay hindi nais na basagin ang kanilang mga damdamin, ngunit ito ay hindi maitago. Hindi ko rin alam. Si Chi Haicheng at ang iba pa ay nabalisa na naman. Takot silang mamatay bawat minuto at bawat segundo. Sa kabutihang palad, sa wakas, ang bilog ay sa wakas ay natapos sa kanilang dilat na mga mata. Ang birding checkmark ay nagpapahiwatig na ang mensahe ay matagumpay na naipadala. Nakahinga rin ng maluwag si Eisenman, tingnan natin kung gumagana ngayon. Kung maniniwala sila sa sinasabi natin, baka magpadala sila ng barko para dalhin tayo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Hanggat hindi tayo pumasok sa inner sea ng Huaxu, tiyak na mahahanap tayo ng fleet ng Colombia at may babalik tayo. Bilang isang mamamayan ng Colombian, lubos siyang kumpiyansa dito. Ang iba ay walang oras na marinig ang kanyang buntong hininga. I-clear ang lahat ng impormasyon ng mabilis, huwag mag-iwan ng anumang bakas. Mabilis na sabi ni Chi Haicheng sa kanya. Kinuha ni Eisenman ang kanyang telepono at nagsagawa ng ilang clearing operations. Sa oras na ito, si Jin Jimmy sa banyo ay hindi na makahawak. Hindi naman sa hindi siya nagsusumikap, medyo nababanat nga kasi ang kakayahan ni Lao Xi.
Inalis ng mga isen ang mga bakas ng operasyon sa communicator at pagkatapos ay ibinigay ito kay Rudolph. Maingat na lumabas si Rudolph kasama ang communicator at pagkatapos ay umubo ng 2 beses ng malakas. Matapos makuha ang kanyang senyales, gumaan ang loob ni Kim Kim. Makalipas ang 2 minuto, lumabas ng banyo si Xi Changming kasama si Jin Jimmy na nagpupunas ng kanyang bibig gamit ang panyo habang nagbibihis. Nagkunwaring pumunta si Rudolph sa banyo at nagmamadaling lumapit, hawak ang tiyan gamit ang isang kamay. Pagkatapos, tahimik niyang ibinalik ang communicator sa katawan ni Xi Changming. Propesyonal na mandurukot, kabalbalan ang kanilang husay sa pagnanakaw. Ang communicator ni Xi Changming ay isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi maluwag ang kanyang pantalon. Sa pangkalahatan, mararamdaman ng isang tao ang tagapagbalita kung ito ay inalis. Ngunit si Rudolph ay natural na may sariling paraan ng paggawa nito nang hindi napapansin. Si Xi Changming ay lubos na nasiyahan sa serbisyo ni Jin Jimmy ngayon at umalis sa gitnang kabin ng may kasiyahan. Wala siyang ideya kung ano ang ginawa ni Chia Haicheng at ng iba pa ngayon. Katatapos lang mag-squat ni Zhang Yi buong gabi at mahimbing na natutulog sa kwarto. Mabilis na nakarating ang balita sa Colombian Ocean Fleet na matatagpuan sa Ropefli Island sa pamamagitan ng satellite. Departamento ng Pagsisiyasat. Ang sundalo na nakatanggap ng signal ng komunikasyon ay sumulyap ng kaswal gaya ng dati. Kamakailan, paunti-unti nang natatanggap ang impormasyon. Nang makitang ito ang uri ng pribadong ipinadalang impormasyon, hindi na sila nag-abalang basahin ito noong nakaraan. Dahil hindi na kailangang hulaan, ito ay 100% isang senyales para sa tulong. Ngunit ngayon ay paunti-unti na ang mga nakaligtas, o marahil ay nawalan na sila ng pag-asa at hindi na humingi ng tulong sa hukbong dagat. Marahil ay nagkataon lamang na ang mga sundalong nakaduty ngayon ay sumilip sa nilalaman ng mensahe. Dahil sa hitsurang ito, iba ang natuklasan niya. Ang mga batong may mahiwagang kapangyarihan ay maaaring magbigay sa mga tao ng napakalakas na lakas. Nagpadala pa nga ang Huaxu State ng malaking bilang ng mga sundalo sa dagat para sa layuning ito. Ibang-iba ang distress call na ito. Ang lahat ng mga mensahe na natanggap ko sa nakaraan ay alinman sa pagsusumamo, galit na sumpa sa kawalan ng pag-asa, o nag-aalok na ibigay ang lahat ng aking kayamanan. At ilang mga tao ang magbibigay ng gayong paglalarawan, isang paglalarawan ng isang dayuhan. Bilang isang propesyonal na sundalo, bagamat inaakala niyang nakakatawa ang pahayag na ito, naisip pa rin niya na iba ito at muling pinagmasdan itong mabuti. Out of professional sensitivity, bagamat hindi niya alam kung totoo o mali ang sinabi ng kabilang partido, iniulat pa rin niya ang impormasyon sa kanyang superior. Bilang isang sundalo, syempre hindi niya alam ang pagkakaroon ng ganoong bagay bilang pinagmulan ng DI. Matapos maipasa ang balita sa mga nakatataas, mabilis nitong nakuha ang atensyon ng Chief of Investigation na si Bamot Helison. Dahil bilang pinuno ng Departamento ng Paniktik, tiyak na alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng sagradong sangkap na ito. Ang isa sa kanyang mga pangunahing gawain ay ang paghahanap ng impormasyon tungkol sa sangkap na ito. Ang mahiwagang dilaw na bato. Ang Huaxu Kingdom ay nagpadala ng malaking bilang ng mga sundalo para kunin ito. Napakahina. Biglang may naisip si Harrison. Mga 3 buwan na ang nakalipas, isang icebreaker mula sa Huaxu State ang naglayag sa timog silangang bahagi ng karagatan. Noong una, akala nila ay kakaiba, ngunit pagkatapos na husgahan na isa lamang itong civilian icebreaker, hindi na nila ito binigyan ng espesyal na pansin. Ngunit kasabay ng liham na ito na humihingi ng tulong, bigla itong nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa mga tao. Hindi nangahas si Helison na mag-antala, at bilang pag-ingat, iniulat niya ang bagay kay Douglas, ang commander ng Ocean Fleet, sa lalong madaling panahon. Ang impormasyong ipinasa mula sa Departamento ng Pagsisiyasat ay may napakataas na prioridad, at sa lalong madaling panahon ang impormasyong ito ay naihatid sa desk ni Douglas. Matapos basahin ang impormasyon, kumuha si Douglas ng 2 puff sa kanyang tubo at agad na ipinatawag si Helison sa kanyang opisina. Harrison, ano ang pinagmulan ng impormasyong ito? Nang magkita ang dalawa, straight to the point ang tanong ni Douglas. Sumagot si Helison, nagmula ito sa dagat, at ang mensaheng ipinadala ay isang ordinaryong personal na tagapagbalita. Bahagyang kumunot ang noo ni Douglas. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon.
Dahil sa kahalagahan ng sagradong pinagmumula ng bagay, minsan ay nagkaroon ng utos ang Navy na magbigay ng napakataas na gantimpala sa sinumang sa makatuwid, upang makakuha ng mga gantimpala, ang iba't ibang mga departamento ay madalas na nagpapadala ng iba't ibang mga balita tungkol dito. Ngunit napatunayan na ang karamihan dito ay walang kwentang impormasyon. Ang mga tao sa ilang maliliit na lugar na hindi pa nakakita ng mga estranghero o nalaman man lang na may nagmutate, ay ituturing itong tungkulin ng sagradong pinagmulan. Okay, naintindihan ko, pwede ka nang lumabas. Matapos hilingin ni Douglas na bumalik si Helison, naisip niya ito at ibinigay ang impormasyon sa kanyang katulong. Ibigay ito kay Major Christian Connor ng Copernicus. Ang kanyang barko ang may pananagutan sa pagpapatrolya sa lugar na iyon ng dagat at hilingin sa kanya na pumunta at tingnan ito. Matapos matakot ang Fin Dragon ni Zhang Yi, nagpatuloy ang Jinfeng patungo sa Tianhai City sa Huaxu Kingdom. Nang kumain kinabukasan, nakita ni Zhang Yi si Zhu Yongke na hawak ang bata at hinanap si Zhu Qier na may haggard na mukha. Sa oras na ito, siya ay mas haggard kaysa noong siya ay unang pumunta sa dagat, tulad ng isang talong na pinalo ng hamog na nagyelo, at ang kayabangan at kumpiyansa sa kanyang mukha ay nawala. Lalo na matapos maranasan ang massacre sa ilalim ng cabin, masasabing tuluyan na siyang nawalan ng kwalifikasyon para maging mayabang. Ngayon kapag nakita niya si Zhang Yi, mukhang natatakot siya. Na-curious si Zhang Yi kung ano ang ginagawa niya rito, kaya naglakad siya patungo sa kanilang dalawa. Nang makita ni Zhu Yongke si Zhang Yi, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya kay Zhu Qier, babalik muna ako. Maaari mo akong bigyan ng sagot mamaya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid at isinara ang pinto mula sa loob. Mapaglarong tumingin si Zhang Yi, iniisip na ang babaeng ito ay mahihirapan na naman. Gusto kong humingi ng tulong sa kanya, ngunit nahihiya akong magtanong, kaya't nagpasya ako sa susunod na pinakamagandang bagay at bumaling. Lumapit siya kay Zhu Qier at nakangiting nagtanong, anong ginagawa niya rito? Ngumiti si Zhu Qier. Ang kanyang purong puting kakin ay yumakap sa braso ni Zhang Yi, at mumiti siya ng mahina. Ano pa bang magagawa ko? Dahil sa bata. Tuwang-tuwa siya noong una at gusto niyang gayahin ang iba sa pagiging ina at pag-aalaga sa kanyang mga anak. Pero hindi nagtagal, muntik na siyang mabaliw ng baby. 2 taong nag-aalaga sa kanya. Kung nag-iisa lang siya, matagal na siyang nag-collapse. Bahagyang umiti si Zhang Yi, siya ang gumawa ng sarili niyang pagpili, ano ang mahalaga sa kanya. Ipinangako ko sa iyo na hindi mo pakikialaman ang kanyang gulo. Hayaan siyang lunukin ang mapait na tableta na gusto niya. Ngumiti si Zhu Qier at tumango, huwag kang mag-alala, hindi ako sasang-ayon sa anuman nang wala ang iyong pag-apruba. Naramdaman ang malambot at nababanat na katawan ni Zhu Qier, gumalaw ang puso ni Zhang Yi, at nilapit niya ang kanyang liig at buo. Remember the bet na ginawa nating dalawa dati? Ngayon nanalo na ako. Biglang namula ang mukha ni Zhu Qier. Medyo natakot talaga siya sa laman ng pustahan na yon, pero mahina rin ang inaasahan niya. Hindi pa niya sinubukan ang ganoong bagay. Handa akong aminin ang pagkatalo at tatanggapin ko na lang. Sinulyapan niya si Zhang Yi ng kaakit-akit, pagkatapos ay nagkusa na hawakan ang kamay ni Zhang Yi at pumasok sa kwarto. Ngayong hapon, ang Jinfeng ay tumawid sa tubig sa tahimik na dagat ng yelo at mabilis na tumulak pauwi. Si Lao Tian ay nakaupo sa control room, humihitit ng sigarilyo at nakikipag-chat sa mga tripulante. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, naalis nila ang maraming problema sa daan, kabilang ang mga pirata at hukbong dagat ng ilang maliliit na bansa. Kaya ang mga problema sa paglalakbay pabalik ay mababawasan ng malaki. Gayunpaman, ginawa ni Zhang Yi ang lahat na maging mas mapagbantay. Dahil wala silang dalang kahit ano pagdating nila, wala silang dapat ikabahala, kahit na nakasagupan nila ang mga hukbong dagat ng ilang malalaking bansa. Ngunit sa pagbabalik, mayroong napakahalagang impormasyon sa barko. Walang puwang para sa pagkakamali. Gayunpaman, ang mga tao ay palaging natatakot sa kung ano ang mangyayari. Nang si Lao Tian at ang mga tripulante ay nag-uusap tungkol sa mga pornograpikong biro upang maibsan ang kanilang pagkabagot, biglang, ang radyo ng Jinfeng ay nakatanggap ng mahinahong babala. Ang kahulugan na nakuha sa pamamagitan ng pagsasalin ng makina ay, pakiusap na bigyang pansin ang mga kahina-hinalang barko sa unahan. Kami ang Colombian Navy at malapit nang sumakay at mag-inspeksyon sa iyong barko. Mangyaring huminto ka agad sa paglalakbay at makipagtulungan sa amin.
I'm warning you, don't try to resist or escape. Kung hindi, diretso tayong sasalakay. Ang biglaang babala ay naglagay sa lahat ng mga tripulante sa alerto. Tumalon si Lao Qian mula sa kanyang upuan at tumakbo sa konsol. Inulit ng kabilang partido ang talatang ito. Ang mga mag-aaral ni Lao Qian ay lumiit, ang hukbong dagat ng Columbia. Ang mga bagay ay talagang masama ngayon. Kapag naglalayag sa dagat, ang pinaka-nakakatakot ay ang pagsalubong sa kanila. Si Lao Qian mismo ay walang ideya at nagmamadaling ipinaalam kay Zhang Yi. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Zhang Yi nang marinig niya ang balita. Ang Colombian Navy ay isang pag-iral na hindi niya gustong makipag-ugnayan ngayon. Kahit ngayon, si Zhang Yi ay isa ng top-notch alien. Ngunit ang pakikipagkita sa mga taong iyon sa dagat ay magdadala pa rin ng malaking presyon kay Zhang Yi. Bago umalis, minsang pinaalalahanan ni Zhu Zeng si Zhang Yi. Ang pinakamahalagang bagay na dapat bigyang pansin ay ang Ocean Fleet ng Colombia. Dahil ang fleet na ito ay ang ace card ng Colombian Navy. Mayroon pa itong lakas na makipagkumpetensya sa East China Sea region, ang pinakamalakas na hukbong dagat sa Huaxu Kingdom. Sa 6 na pangunahing rehiyon ng Huaxu Kingdom, sa mga tuntunin ng purong puwersa, ang rehiyon ng Donghai ay maaaring pangalawa lamang sa rehiyon ng Shenjing. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang Ocean Fleet ng Colombian Navy. Hindi lamang sila nagtataglay ng iba't ibang uri ng mga barko sa mundo, mayroon din silang maraming makapangyarihang dayuhan. Ang huling bagay na gustong makilala ni Zhang Yi ay sila. Anong nangyari? Sinabi ba nila kung bakit sila pumunta? Si Zhang Yi ay nagpapalit ng damit at nakikipag-usap kay Lao Qian ng napakabilis. Ang presensya ng Colombian Navy ay partikular na hindi pangkaraniwan. Hindi sila naharang pagdating nila, bakit sila naharang sa kanilang pagbabalik? Ang Jinfeng ay isang sibilyang barko lamang sa pangalan. Ang madaling pagharang at inspeksyon ay madaling magdulot ng mga hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan sa Huaxu Kingdom. Kung mas malaki ang kapangyarihan, dapat maging mas maingat ang isa. May mga pagdududa pa nga si Zhang Yi, nakatanggap na ba sila ng ilang balita? Sumagot si Lao Qian, sinabi lang nila na kami ay isang kahina-hinalang barko at kailangang suriin ng regular routine inspection. Pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata. Ang lugar na ito ay matatagpuan pa rin sa matataas na dagat, kaya walang regular na inspeksyon. Gaano kalayo ang kabilang partido sa atin? Ayon sa radar, mayroon pa ring higit sa 20 nautical miles. Huwag gumawa ng anumang mga galaw. Huminto ka lang at sumulong gaya ng sinasabi nila. Nagpalit ng damit si Zhang Yi at nagsimulang gumawa ng mga lihim na kalkulasyon sa kanyang isipan. Nang makita ang seryosong tingin ni Zhang Yi, hindi maiwasang itanong ni Zhu Qier kung ano ang nangyari. Nakasalubong namin ang Colombian Navy. Baka nasa malaking problema kami ngayon. Sila. Medyo kinabahan din si Zhu Qier. Ano kaya ang pinunta nila? Hindi sinabi ni Zhang Yi kay Zhu Qier ang tungkol sa pinagmulan ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, hindi alam ni Zhang Yi kung ano ang pakay ng biyahe ni Zhang Yi. Nagdadalawang isip pa siya kung ito ay para lamang iligtas ang isang taong mataas ang katayuan. Nagpalit si Zhang Yi ng uniforme ng panlaban at hinalikan siya sa mukha. Binigyan niya si Zhu Qier ng nakakapanatag ng ngiti. Huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano, wala namang panganib. Kahit na magkaroon ng away, ang pinakamasamang magagawa niya ay iwanan ang barko at tumakas kasama si Zhu Qier. Ngunit pagdating ng panahon, kailangan niyang iwanan ang 12 mga tripulante. Iyon lang ang pagsisisihan niya. Para naman kay Zhu Yongke at sa iba pang tao sa bangka, masasabi lamang ni Zhang Yi na wala siyang magagawa para tumulong. Bagamat mabilis na makatawid ang space shuttle sa limitasyon ng kilometro. Ngunit pagkatapos ng bawat paggamit, magkakaroon pa rin ng pagwawalang kilos sa gitna sa halip na patuloy na paggalaw. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magsama ng isang tao, bilang isang trait-based alien, katumbas lamang siya ng isang mahusay na sinanay na sundalo sa mga tuntunin ng pisikal na lakas. Sinabi ni Zhang Yi, dahil ikaw ay matuwid at handang isakripisyo ang iyong sarili upang iligtas ang iba. Ang kagandahan ng isang ginoo at isang matanda, syempre bibigyan kita ng pagkakataong ito. Ngayon, bumaba ka na sa bangka. Pero matutupad ko rin ang hiling mo at tulungan kang magligtas ng isang bata.
Hanggang dito na lamang ulit mga bossing, at sa mga hindi pa ka-subscribe ay mag-subscribe na kayo dahil malakaing tulong ito sa paglago ng ating channel. Sa ngayon wala muna drama-drama at kalimutan ko muna ang karaan at mag-focus sa hinaharap. Magpapali ako ng aking muscles, mag-workout judging, at kakalimutan ko muna ang aking mga crush. Wala munang money mindset, focus lang sa direction bilang isang malupit na sigma na lalaki. Pero kahit ganun mas gusto ko pa rin na magkaroon ng isang malakas na system na walang hanggang yaman at lakas na kapangyarihan na katulad sa ating bida na si Zangi na mas malakas pa kay Goku at Naruto. Babay.